Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post Cristel Pereer Oliveros. Isinare lang niya ang post ng News 5. Title, Pinakamakapangyarihang Yusek sa DPWH? Question mark. Ganyan inilarawan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong si dating DPWH Yusek Catalina Cabral. Sinabi yan ni Magalong sa panayam sa kanya sa programang The Big Story sa One News. Ito raw ang naging observation niya noong bahagi pa siya ng Independent Commission for Infrastructure. Dagdag pa ni Magalong, hindi rin umano nagpahayag si Cabral ng intensyon na maging state witness nang siya ay ma-interview ng ICI. Okay. So, ito yung statement, exact statement ni Mayor Magalong. Why is it you're perceived as the most powerful USEC in DPWH that you are even capable of countermanding the order of your boss? Question mark. Kayang-kaya niyang kontrahin o baliwalahin ang utos ng kanyang boss. Sino ang boss niya? DPWH Secretary Bunuan. Dahil more than 3 years siyang nag-serve kay Bunuan, kay Secretary Vince Dizon, mga ilang linggo lang eh. Then after that, nag-resign na siya. So, grabe ano? Bakit, paano siya nakakuha ng ganyang kapangyarihan? Na kayang-kaya niyang kontrahin o baliwalain ang utos ng DPWH Secretary. Grabe ano? Ito, opinion ko lang ito. Kasi nga, over the years, na-develop na yung sistema ng corruption sa DPWH. Itong si Yusek Cabral, si Ross from the ranks. 40 years ba na nag-serve? Basta matagal. At yung napag-aralan niya, yung educational credentials niya, grabe. 3 doctorate degree, 3 master's degree, tapos na master niya ang artificial intelligence, information management system. Kaya nakadevelop siya ng ganong, anong tawag doon? Sistema ng allocables na nagawa nila na maibalik yung pork barrel na dineclare ng Supreme Court na unconstitutional. So, mulat sa poll, nandyan na yung corruption sa DPWH. Kahit sinong presidente, nandyan na yan, meron na yan. Kaya lang, ang mga kickbacks nung una, mabababa pa lang. Naniniwala ako doon sa pahayag ni Curly Discaya. Panahon ng Aquino administration, nandun na yung kickback 10%. Maybe before Aquino, Gloria, Ramos, meron na rin. Kung hindi man naabot ng 10%, mas mababa ng kaunti. So, over the years, parang pataas ng pataas. So, 10% kickback, panahon ni Aquino administration. Ayan. And to me, naging maayos ang infrastructure projects panahon ng Aquino. Kasi kitang-kita ko, nasa active service pa ako noon. Palagi kaming umiikot sa buong Pilipinas, nagbibisita ng mga military units. Nadadaanan namin ang mga kalsada, kaliwat kanan ginagawa. Maganda ang pagkagawa. So, di ba may kickback? Basta huwag lang malaki. Then, Duterte administration. Anong sabi ng ni Curly Discaya? Tumaas ng konti. 12 to 15%. Well, in my observation, maganda pa rin ang
quality ng mga infrastructure projects. Mga flood control, maraming flood control projects, wala namang sumabog na problema sa flood control. Ako mismo, sa farm namin sa bulubunduking parte ng Bukidnon, nagawan kami ng napakagandang kalsada. Tulay. So, ang problema, itong administrasyong ito, dahil lumubo, anong sabi ni Curly Discaya? Naging 25 to 30% ang kickback ng mga mambabatas. Yung sinasabing kickback, mga mambabatas yun. At ito, si Yusek Cabral ang nakadevelop sa sistema na yung allocables. Siya lang nakakapagpaliwanag dyan. At ang mga pinakamataas pork barrel kings sa allocables, si Sandro Marcos at saka si Martin Romualdez according sa report ng PCIG. Kaya makapangyarihan siya kasi ang connection niya doon na sa mga lawmakers. Ang mga lawmakers ang nagdidetermine sino ang magiging mga top officials ng DPWH. Yun ang pahayag ni Mayor Magalong. Kaya makapangyarihan siya. Tapos ang DPWH secretary noon, Bunuan, nasasangkot din. Di ba alam mo na, ay nako, ang nakakalungkot. Akala natin, gaganda ang takbo ng panggobyerno natin nung binoto natin ang isang Marcos Jr. Ay yung pala, nabudol tayo. Budol, grabe yung pagkabudol natin. Yung pangako niya, may makukulong bago magpasko. Nasaan na yung nakulong? Meron naman. Hindi naman na zero. Kaya lang, si Sara Diskaya lang. Nasaan yung mga big fish? Si Diskaya, ano lang yun? Dilis lang o munamon sa Ilocano. Ano bang? Maliit na isda lang si Diskaya. Mga contractors, mga biktima rin yan. Ang ulo nito, ang utak, mga lawmakers, nasaan na sila? Wala pa rin. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. So, mo ni si nanay mataga no gyero. Sa likod. So, mong balay. Nanay. Keno? Dako ko gid salamat sa tagaan ko. So, tanaw na mo ang tagaan si nanay o gyero. Salamat siya. So, diri sa sulod, so mo ni ang kahimtang. So, tuluan na kaayo kung muulan. So, makita nimo suluoy gid kaayo. So, basta gitagaan nato sila gyero aron mapulihan ang ilang ato. So karon na yan sa yung masulting nga tagaan ka gyero. Salamat sa Ginoo ay natagaan ko. So sa pila na ni katuig di mong balay nga buslot naman ang atok. Lima naman ni katuig. So aya pa mapulian og gyero. Aya pa. So unsa din yung panginabuhian ay? So mag-uuma lang mo. Mag-uuma. So pila imong edad nay? 68 na. So senior na di ay kanay. Napakay ba nanay? Naa. Na kay anak? Naa. So pila ka buki mong anak nay? Isa ra. So isa ra imong anak. So si nanay na siya anak o ang ilang pangunabuhian lang, so mag-uuma lang sila. So dako kayang pasalamat nga nataga og gyero ba pulihan na gid ang ilang atop. So
So, Nay, dako gid kaya mong pasalamat nga natagaan ka atol pag og Christmas. Merry Christmas, Nay. Merry Christmas. Salamat kayo. So, dako kayong pasalamat kay makapuli na gid og yero si Nanay. Sige, Nay, salamat pod.